Sa mga baguhan nating mga kapatiran, mga 3 months pababa, ay marahil mayroon pa pong hindi nakakaunawa kung bakit mayroon tayo sa ganitong pananambahan at sa iba po ay wala. So, I pray na tulungan tayo ng ating pong Panginoon. So yan po, sa pagpatuloy ng ating pag-aaral about the foundation of our faith, tayo po'y mag-aaral sa umagang ito sa isa sa pinakamahalagang dapat alam nating lahat, ang tungkol po sa tithes and offering. Dahil marami po tayong katanungan, lalo na po sa mga baguhan, nakikita na nila yung ating ginagawa. Mauunawaan po natin ngayon, bakit po natin ito ginagawa. It is a part of our Christian living. Let us pray. Ama naming Diyos na dakila, patuloy po kaming dumudulog sa iyo, sumasama sa iyo, Panginoon, na lalo na po sa aming pag-aaral. Buksan niyo po ang aming unawa, ang aming puso, na kayo po ang maluwalhati. Tulungan niyo po kami, buhusan niyo po kami ng karunungang makalangit, knowledge and wisdom, biyang panupas, na para sa aming pag-aaral ay hindi kami magalumihanan, hindi kami malilito, kundi buksan mo ang aming unawa, bakit namin ito gagawin, bakit namin ito susundin, sa mga bagay na kung saan marami pong mga kapatiran namin, maraming denomination, iba't ibang mga pananampalataya, ay mayroon pong mga tao hindi lubos na nakakaunawa sa aming pag-aaral, pero ikaw ay Diyos na mabuti, Diyos na mahabagin, habagan mo kami sa umagang ito, at ang aming pong unawa ay buksan mo, para po sa iyong kaluwalhatian. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. So, karamihan po sa atin ay alam na po ang tungkol sa mga bagay na yan. At babasa tayo ng mga fruit of reference na nakasulat sa Bible kung gaano katotoo yung ating ginagawa at bakit natin ito ginagawa. Malakias chapter 3 verse 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan ng langit, sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sukat na kalalagyan. Matthew chapter 23 verse 23, sabi ng ating Panginoong Hesus, sabanin ninyo mga eskriba at mga parsiyo, mga mapagpaibabaw, sapagkat nagbibigay kayo sa ikapo ng yerba buena at ng anis at ng kumino, at inyong pinapabayaang di ginagawa ang lalo mahalagang bagay ng kautusan, na dili iba't ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya, datapwat dapat sana ninyong gawin ang mga ito, at huwag pabayaang di gawin yaon iba. Sa sulat ni Apostol Pablo sa 2 Corinto chapter 9 verse 6, datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani namang bahagya na, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging kung kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha, ang kaniyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Walang isa. Ang number lang pala. Okay. Now, ang layunin po ng ating pong pag-aaral sa umagang ito, mga kapatid, ay hindi lamang para ipakita natin ang kasaysayan tungkol sa ikapo. Bago pa tayo ipinanganak, may nag-iikapo na. In 1st century, 2nd century, 3rd century, ginagawa na po nila ito, mga kapatid. At ano ba ang kahalagahan nito? Ano bang prinsipyo na makakatulong sa atin pong pananampalatayang Kristiyano ang makukuha po natin sa atin pong pag-aaralan? Una po, from Genesis
until to the book of Apostle Paul. Makikita natin dito na yung ikapo ay atin pong pananagutan at pagsamba. Sa lumang tipan, ang ikapo po ay pananagutan ng unang mga tao at hanggang sa bagong tipan. Bakit po natin ito pinag-aaralan? Dahil marami pong Kristiyano ang naguguluhan kung dapat pa ba tayo magbibigay ng ikapo ngayon. Dahil mayroon pong mga religion, other denominations, na hindi na po nila ito inia-apply. Kaya tayo na ginagawa natin ito, ay maraming nagtatanong, dapat pa ba tayo magbigay ng ikapo? Sabi nila, utos lang yan sa lumang tipan. At hindi naman yan inutos sa bagong tipan. At lalo-lalo na wala tayong mababasa dyan, na yung hindi nag-iikapo ay hindi makakapasok sa langit. So alamin po natin ngayon, himay-himayin natin ngayon mga kapatid, sa tulong ng ating pong Panginoon, sa mga nakasulat sa Biblia, kung gaano po ka-importante, kahalaga, yung ating pong pinag-aaralan. Atin pong suriin, no? Atin pong halukayin ng Bible, yung kahulugan, ano ang layunin, kung bakit tayo nag-iikapo, ayon sa liwanag, sa tulong ng banal na kasulatan. Bago ibinigay kay Moses ang batas about the 10% or about the tithes, si Abraham, mga kapatid, nagbibigay na ng ikapo. Wala pang batas yun. Nagbigay na siya ng 10% kay Melchizedek, pero wala pang batas yun. Bakit niya yung ginagawa? Yan po ay kanyang pagsamba sa Diyos. Amen. Yung ginawa ni Moises, ginawa ni Abraham, wala pang batas ng ikapo, pero nagbigay na siya ng ikapo dahil sa kanyang pagsamba sa Diyos. Binigay po niya ito kay Melchizedek, isang kataas-taasang pare na unang tumanggap ng ikapo na nagmumula kay Abraham kahit wala pang batas. Dahil ganun kamahal ni Abraham, ganun yung kanyang pananampalataya, yung kanyang pagsamba sa Diyos ay napakatindi, mga kapatid. Kaya nagbibigay siya para sa kaluguran or para sa pagsamba niya sa ating. So ibig sabihin, hindi utos, hindi inutusan si Abraham. Sa kanilang kapanahunan, walang 10%. Pero nagkusang loob na siyang nagbigay dahil yan po ay tanda ng pagkakakilala niya sa Diyos bilang tagapagbigay ng tagumpay. Dahil hindi magtatagumpay si Abraham kung wala ang Diyos. So bilang parangal, nagbibigay siya. Anong punto? Ang ikapo po ay una sa lahat, isang gawa ng pagsamba. Hindi batas lang. So kaya tayo din gumagawa ng ganito dahil tayo sumasamba. Bahagi siya ng ating pagsamba, hindi dahil sa batas, mga kapatid. Amen? Now, sa aklat ni Moises, yan po ang mga talata na kung saan hindi lamang po pera ang pinag-uusapan niya. Kung ikaw ay may tanimang mais ng palayan, anumang klaseng pananim, ay tinatanggalan mo po yon para sa Panginoon. Anong layunin? Para suportahan yung mga Levitical priesthood. Ano ba yung mga Levitical priesthood? Ilang lipi yung bayang Israel? 12. Sino yung pinili para mamahala sa templo? Mga Levites, mga Levita. Kaya ang tawag yan is Levitical priesthood. Anong trabaho nila? Nagtatanim? Nag-aararo? Anong trabaho nila? Sa templo, nangangalaga sila. Ibig sabihin, wala silang sweldo, wala silang inaani. Para mabuhay yung mga tao na pinili ng Diyos, kailangan magkaloob sila para masuportahan yung pangangailangan sa templo, mga kapatid. Tama? Ngayon po kasi ang kaisipan ng tao, pag tayo nag-iikapo, para lang yan sa pastor, para ikaw bubuhay ni pastor. Kaya nga, wala kayo may sumbat, mga kapatid. Kami din ay naghahanap buhay. Bakit? Si Apostol Pablo naghahanap buhay. Tama? Dahil yung binibigay natin, pinagkakasya natin kung anong may tutulong natin sa gawain ng Panginoon.
Kaya nga, one time, nakita kami ni Sister Ada sa McDo. Mayroon kami katransaksyon na tao. Praise the Lord. Praise the Lord. So, ibig sabihin, yung binibigay nila kay Moses sa Levitical priesthood, sa mga pare, para may makain sila, para mabuhay yung pare na nangangalaga sa mga kaluluwa. No, sistema na pagkakawang gawa, suporta sa gawain ng Diyos. Kaya yung iba nagdadala doon ng mga anong pananim na mayroon sila. Kung halimbawa, mayroon silang 10 sakong mais, yung isang sako para yun sa mga Levitical priesthood. Tanungin ko po kayo mga kapatid, ilang ika po mayroon sa lumang tipan? Marami. So, sa atin, maraming hindi nakakaalam. Sa atin, ika po pala, nabibigatan tayo sa kanila mga kapatid, 3 beses sila nag-iika po. Yung una, sa Levitical priesthood, sa pangalawa, sa kapistahan, dahil puno-puno sila ng kapistahan doon, at yung pangatlo, para sa mga mahihirap. Dahil balanse po ang pagkagawa ng Diyos sa tao, may mayaman, may mahirap. So para may matugunan yung pangangailangan ng mahihirap, nag-iika po sila every 3 years. So 3 beses sila nag-iika po. Bakit? Kasi yung lumang tipan mga kapatid, sila ay bahagi ng bansang tinatawag na theocratic. Ano ba yung theocratic? May alam po dyan tungkol sa theocratic. Ano ibig sabihin ng theocratic? Theocratic is a system or government na kung saan ang mga leaders ay guided ng mga religious principles. So yan po ang kanilang sistema. Pinangungunahan sila, nakabase sila sa religion, sa utos ng Diyos. Ngayon, ang tayo nakabase sa utos ng presidente. Pero noon sa kanila, itinuturing na ang kinakatawan ay ang Diyos at yung sinusunod nila ay direktang utos mula sa atin pong Panginoong Diyos. Amen? Amen. Kaya ba natin yung 3? Pastor, isa nga, hindi namin kaya, 3 pa. Panawagan ng Diyos sa katapatan. Yan po yung buong konteksto ng Malakay chapter 3. Itinuturing po ng Diyos na pagnanakaw ang hindi pagbibigay ng ikapo at handog. Hindi po si pastor ang nagsasalita niyan. Hindi yung religion natin ang nagsasabi niyan mga kapatid. Kundi yan po ay salita ng Diyos at itinuturing niyang pagnanakaw ang hindi pagbibigay. Kaya sa Revelation chapter 21, hindi makakapasok sa langit yung magnanakaw. Ano ang pangako ng Diyos sa talata na yan? Subukin ninyo ako. Huwag nating subukin ang ating sarili. Subukin natin ang Diyos according to our faith. Tama? Amen. Pananampalataya po ang pinag-uusapan dito. Kung ano ba talaga ang magagawa ng Diyos sa atin pag sinubok natin siya. Anong sabi niyan? Kapag sinubok niyo ako, bubuksan ko ang durungawan ng langit. Ito ba literal na pagbukas, mga kapatid? Mayroong padlak ang langit pag binuksan, lalaglag. Power of God. Pag sinubukan niyo ako, kaya niyang buksan, blessings. Ang kayang ibuhos sa atin ng Panginoon, ang sabi ng Bible, ay walang sukat na kalalagyan. Kaya napakarami po Pentecostal na milyonaryo. Maraming Pentecostal na milyonaryo. Saan sila nagmula? Mayroon pa dyan, mga grade 2, grade 3 lang. Sa Bulacan, mga kapatid, si church na yung pinanggalingan, no read, no write. Pero ang bahay, milyon. Nakapagtapos ng anak, may summa cum laude, may magtatapos na pulis. Saan nagsimula? Sa pagtatapat. Manlalagat lang yan mga kapatid. Namamana ng isda. Kasama namin doon sa tahungan. Pero ngayon, iyon na. Dahil nakuha niya yung sikreto ng pagpapala ng ating pong Panginoong Diyos. Amen. Kasi po, pag tayo nagbibigay ng ikapo sa Diyos, hindi po ito transaksyon.
Ang pinag-usapan natin dito yung ating pananampalataya. Kung tunay tayo nagtitiwala sa Diyos na siya nagtataguyod sa lahat ng ating pong pangangailangan. Ngayon naman, pag-usapan natin pagdating sa bagong tipan sa ating pong Panginoong Hesus. Ano ang tingin ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa ikapo? Bawal ba? Sabi niya, ito kasi itong mga Pariseo at mga eskriba ay laging kalibati ng ating pong Panginoon. Ang sabi niya, wala akong naisulat. Basahin nyo lang po sa inyong Bible. Sabi ng Panginoon diyan, kasi kinukundina siya kinukundina po niya yung mga Saduceo at Pariseo. Sabi niya, nagbibigay kayo ng ikapo, ngunit kinakalitaan ang mas mahalagang bagay, katarungan, awa, at katapatan. Ibig sabihin, in time of Jesus Christ, mayroon ng 10%, mayroon ng tithes, pero sabi niya, nag-iikapo kayo. Pero dapat hindi lang kayo nagtatapos sa ikapo. Dapat alam ninyo, yung mga bagay na dapat pa ninyong ginagawa. Yung mas mahalagang bagay, yung katarungan, yung awa at katapatan. So yun po ang gusto ng pagkain. Sabi ng Panginoong Hesus, ibigay ninyo kay Caesar, ang kay Caesar, ibigay ninyo ang para sa Diyos. In time of Jesus Christ, wala tayong mababasa sa Kanya o mapapakinggan sa Kanyang turo na pinagbabawal po niya ang ikapo, mga kapatid. Ano bang ibig sabihin ng eskriba? Yung mga eskriba po, yan po ay mga taong tagasulat, no? Tagatala ng batas noong kanilang panahon. So sa konteksto po ng mga Hudyo, ang mga eskriba po ay mga taong marunong sumulat at bumasa. Dahil sa kanilang kapanahonan po, marami pang mga taong hindi marunong sumulat at hindi pa marunong bumasa. So sila po ay, meron po silang mahalagang ginagampanan sa kakayahan nila tungkol po sa pagbabasa at sa pagsusulat. Kumbaga, kabisado nila yung Torah. Kung pananampalataya man lang ang pag-uusapan, mga kapatid, hindi tayo mananalo dyan sa mga eskriba at pariseo. Pagdating sa Torah, book of law, kabisado po nila yan. Grabe yung kanilang knowledge dyan. Sila yung mga tagapagpapaliwanag ng batas, ng reliyon. So sa bagong tipan, yung mga eskriba, kadalasan po yan ay kaalyado, laging kasama ng mga pariseo. Mga nagtuturo sa batas ni Moises kung ano yung mga dapat gawin at hindi dapat sundin. Pero sa Ebanghelyo ng ating pong Panginoong Jesucristo, binabati ko sila ng Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoon sa kanila, mga mapagpaimbabaw, mga eskriba, mga pariseo, nagkukunwari. Sila yung mga taong mahilig sa batas, mga taong mahilig sa libra. Pero, hindi nila nauunawaan yung pinakadiwa ng salita ng Diyos. So sila ay may mataas na karunungan, ngunit mapagpaimbabaw sa harapan ng Diyos. So pangit, hindi maganda yung kanilang ginagawa, bagamat nag-iikapo sila. Bakit? Hindi masaya ang Diyos, nag-iikapo sila eh. Pananampalataya nila yun, katapatan nila yun. Dahil po ang paglilingkod natin sa Panginoon, hindi po nagtatapos sa ikapo. Pag sinasabi mga pariseo, yun, halos magkakatulad po yan sila. Pagdating sa tradisyon, pagdating sa reliyon, grabe yun. Grabe yan silang sumunod. Matindi yan mga kapatid. Lagi yan sa templo, yung mga yan. At ang mga Pariseo or Pharisee in English, yan po yung mga tao, mga reliyoso na mapagkunwari. Mga banal, pero puno ng kapalaluan at pagmamataas. Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyong gayahin yung mga eskriba. Huwag niyong gayahin yung mga Pariseo. Sa mga pananamit lang sila tingnan, okay, nagtatapat sila sa ikapo, pero mapagpaimbabaw. Hindi sila nakakalugod.
sa harapan ng ating Panginoon. Pagdating kay Apostol Pablo, tanungin natin si Apostol Pablo, ano ba yung pagbibigay? Pagdating kay Apostol Pablo. Sa lahat ng sulat ni Apostol Paul, wala po tayong mababasa dyan naman, hoy, mag-ikapo kayo. Ano ibig sabihin nun? Hindi sa batas, kundi sa biyaya. Ang tanong, dahil wala tayong mababasang ikapo, mag-ikapo kayo sa aklat ni Apostol Pablo, bawal na ba sa atin na mag-ikapo? Alam niyo ba mga kapatid, mas lalo pang pinatindi, mas lalo pang pinabigat. Ano sabi niya? Magbigay kayo sa ipinasya ng puso. Masayang nagbibigay. Kaya lagi natin binabanggit, pag tayo'y magbigay mga kapatid, kailangan masaya tayo, masaya ang ating puso. Anong sabi niya? Pag naghahasik ka ng marami, mag-aani ka ng marami. So sa madaling salita, sa ilalim ng batas ng biyaya, hindi tayo limitado sa ikapo. Pastor, hindi kasi ako masaya magbigay ng halimbawa 1,000, Pastor, ang kita ko sa loob ng isang buwan. Hindi kasi ako masaya pag ang tithes ko 100 eh. Pwede ba 400, Pastor? Hindi na pagtatapat yun. 110% lang naman ang hinihingi ng Panginoon eh. Tama? Pag 1,100 lang talaga ibigay mo, paano, Pastor, gusto ko pa magdagdag ng 300? Sa offering na. Kaya mayroon tayong tithes and offering para klarado po sa atin mga kapatid. Tama ba? Kasi po ang hinahanap dito ng Diyos, yung katapatan at tamang pagsunod po natin kung ano ba yung tamang pagbibigay. Amen? So pagdating po sa ating Panginoong Jesucristo, hindi bawal. Pagdating kay Apostol Pablo, hindi bawal. Amen? Pero ang sabi, hindi lamang tayo dapat nalilimitahan sa ikapo. Dahil pagdating sa ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ang sukatan ng pagbibigay. Dahil hindi tayo magbibigay kung wala tayong pagmamahal sa Diyos. Hindi tayo magbibigay kung ayaw natin kaagapay ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga mayroong mga simbahan, pagpupunta sila sa altar para sa kanilang tithes and offering, maging itsuar mga kapatid. Yung iba masayang masaya. Yung iba sumasayaw pa. Lord, salamat, nakakapagbigay kami. Bakit? Dahil kung wala silang ibibigay, kung kaya sila nakakapagbigay, dahil ang Diyos hindi tumutigil sa pagbibigay, sa pagtugon sa kanilang pangangailangan. Yun po yung prinsipyo mga kapatid. As long na mayroon tayong binibigay sa Panginoon, hindi napuputol yung biyaya ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Hanggat bukas ang gripo, patuloy na dumadaloy ang tubig. Hanggat bukas ang biyaya ng Diyos, patuloy na binubuhos ng Panginoon ang kanyang blessing para sa iyo at para sa akin. Tama ba? To God be the glory. So sa panahon natin, ano ang papel natin ngayon? Tungkol sa ikapo. Bawal ba? Dapat ba natin sundin? O bahala na lang? Okay lang, Pastor, piso bigay ko, masaya ko kasi ayaw sa ipinasya ng aking puso eh. Alam niyo po ba mga kapatid, bakit natin hindi ginagawa yan? Hindi bilang isang batas, kundi batayan ng ating pagkakaloob. Basahin po natin yan sabay-sabay. Ano ang papel ng ikapo sa panahon natin? Hindi bilang batas, kundi batayan ng pagkakaloob. Isang minimum na simulain ng pagbibigay na may pananampalataya, isang gawa ng pagsamba, tiwala, at pagkakawang gawa sa iglesia at nangangailangan. Kaya mayroon tayong emergency fund. Pag mayroon talagang mga hospital sa atin at malapit nang mamamatay, mayroon tayong naiabot ng tulong. Kaso nga lang po mga kapatid, limitado lang ang naitutulong din natin kasi wala tayong malaking pundo sa emergency fund. Pero maraming salamat po dahil sa inyong mga offering, marami tayong natutulungan.
kahit sa mga bagay na simple lang, mga kapatid. May naipapagawa ang church natin dahil bukal po yan sa kalooban ninyo para mapaayos ang templo ng ating pong Panginoon. Tama? Dahil wala po kami pambili dyan. Wala po kami pangpagawa dito dahil wala kaming sweldo, mga kapatid. Kaya kami mag-asawa din ay naghahanap buhay. Kaya dinidivide namin ang aming pong mga oras. Bakit po namin yan ginagawa? Para po, dahil meron tayong pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Kasi po, ang pag-iika po, hindi lang naman pinag-uusapan dyan ang tungkol sa pera. Ang pinag-uusapan dyan, yung ating pagsamba. Brother Jimmy, pagdating sa ika po, hindi pinag-uusapan dyan ang tungkol sa pera, kundi yung ating pananampalataya at yung puso natin. Kung masaya ba tayong sumusunod ayon sa ipinag-uutos ng ating pong Panginoon. Kaya ito po ang magandang tanong. Ito po ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay pagsamba, pananampalataya, at puso. Ang tunay na tanong ay hindi dapat ba akong magbigay ng ipang po, kundi ano ang sinasabi ng puso natin tungkol sa Diyos na nagbibigay ng lahat. Kung wala ang Diyos, wala tayo. Kung hindi tayo pinagpapala ng Diyos, hindi tayo nakakasurvive, mga kapatid. Kaya pagdating sa ikapo, huwag alisin na natin sa ating kaisipan, ay, sa kanila ni pastor lang yan. Sa Diyos po ninyo yan binibigay, mga kapatid. Although, wala pa naman tayo, pagdating sa ikapo, wala pa naman tayo binibigay yan. Binabalik lang natin sa Panginoon. Tama? Pastor, parang nalilito kami ah. So next Sunday, mga kapatid, and upcoming Sundays, subukin natin yung sinasabi ng Panginoon na subukin ninyo ako. Para tayong lahat, sabay-sabay tayong pagpalain. Amen. Bakit naman yung iba, pinagpapala, yung iba, mga baguhan pa lang, pinagpapala na, tapos tayo ay hindi pinagpapala. Isuko natin, hindi lamang yung ating ikapo, isuko natin pati yung ating puso. Dahil parte yan ng buhay Kristiyano. Amen? God be the glory. Simula sa ikapo, at huwag magtapos doon, suko natin kasama ng ating mga puso sa Diyos. Ano prutas yan, mga kapatid? Ha? Ano tutuloy ako sa inyo eh? Ano yun? Mangga. Ano ba yung taon niya? Bayabas? Ano ba? Praise the Lord. Good morning, sir. Kasama natin si Sir Giovanni ngayon. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Si Sir Giovanni po ay isang supporter ng church sa gawain ng ating Panginoon. Salamat. Okay. 10. Now, may isang bata, binigyan ng Diyos ng 10 mangga. Sabi ng Panginoon sa kanya, sa iyo ang siyam, ibalik mo lang sa akin ang isa. Pero, sabi ng bata, ako ang nagpagod eh. Nahirapan ako umakyat dyan. Dapat yung kita, akin lang. Kinahima pa din ha? Binigyan siya ng Diyos ng 10. Hiningi lang ng Diyos ang isa na ibalik. Ayaw. Kasi sabi niya, ako naman ang naghirap yan. So dapat, ako ang naghirap. Dapat yung kita, akin lang. Nakuha niyo yung logic. Hindi siya magkakaroon ng mangga kung walang nagbibigay sa kanya. Hindi tayo magkaroon ng pagpapala kung walang nagbibigay ng pagpapala. So yung binibigay natin, binabalik lang natin sa Panginoon. Sabi nung magkaibigan, nakita niya yung isa, buhat-buhat, 2 sakong mangga. Pre. Hirap na hirap ka, bigat na bigat ka sa 2 sakong pa naman. Sabi niya, mga hinog na mangga to, pre. Wow. Baka pwede makahingi. Makahingi. Nung naghirap ako, nasaan ka?
Nung inaalagaan ko yung mangga, nasaan ka? Halos magkadagaglag ako dyan. Nasaan ka? Hindi man lang ako tinutulungan, tapos ngayon, nung nahinog na, mag-ani na ako, hindi ka? Nasaan ka ba? Nung naghirap ako sa puno ng mangga? Sabi niya, doon ako sa pulungan. Pulong kasi ako. Bakit? Pinapatay ko kasi yung mga madamo. O sige, sa'yo na isang sako. Kapatid, huwag natin hantayin na mawalan tayo ng mga pagpapala at pabor na nagmumula sa ating pong Panginoong Diyos. Mayroon ba? Sino mayroon dyan ano? 10 pisong buo. Ay, 10 pisong buo. 10 pisong bari at 10 piso. Baka pwede makahiram. Walang nagsa 10 piso? Oh, sino mayroong barya na yung kahit hindi pare-parehas pero ano lang 10 piraso. Grabe biyaya yun ah. Nagtalunan mga kapatid. Thank you po, Sister Tony. Ito lang po, okay lang, 10 piraso lang po. Wow, labis-labis pa yung binigay. Thank you, Sister Tony. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Binigyan ako ng 10. Yung isa, sa Diyos. Ang tanong mga kapatid, sino ang mas marami? Yung binalik natin sa Diyos o yung sa atin? Pero di ba ang hirap? Ganito kasi mga kapatid. Pag sinasabing pananampalataya, pinag-uusapan, pag inuna ang Diyos, unahin natin ang Panginoon. Kaya po, maraming sa iba't ibang simbahan, maraming kapatiran na sumasablay. Kasi inuna yung bayarin sa bahay, bayarin sa tubig, bayarin sa kuryente, may pamasahe, ano pa mang bayaran natin. Pag wininta natin yung natira, ay hindi na ikapo. Ito mga kapatid, pinag-usapan dito, yung challenge ng Panginoon. Unahin natin siya. Bago yung bayaran, kuryente, pagkain sa eskwela, unahin natin ang Diyos. Magmulat po kayo isang araw mga kapatid. Totoo pala yung binabanggit natin. Totoo pala yung mga sinasabi natin dito. Hindi lang naman tayo ang mayroong patotoo na pinagpapala tayo. Maraming Kristiyano talaga. Karamihan, yung may-ari ng, kasama ng may-ari ng lupa na nabili natin na 2,000 square meter dyan, sa may luntok, yung mga kasama niya, grabe yung patotoo. Nang dahil sa pagtatapat, yung anak niya, patay na, muling nabuhay. Nagpunta siya ng Kuwait. Pagpunta doon, madiagnose lang pala siya may sakit. Alam niyo ba na mayroong lumapit sa kanyang Arabo? Hindi siya kilala, pero lahat ng gastusin niya sa ospital, binayaran, Brother Jimmy. Ay, grabe ang Panginoon. Sino may cellphone? Sino may cellphone? Yung mga datihan na, kasi pag mga baguhan, baka matisot. Mayroon pa kayo cellphone na kaya ibigay sa akin? Thank you! Wow! Thank you, Sister Alvin. Magandang cellphone. Thank you. Mayroon ako magandang cellphone. Sino ba? Sinong gamit na mayroong gamit dyan? Bag, payong. Ayun. Meron, Sister Alvin. Wala pang nagkakauli. Nakadalawa na eh. Lagyan mo lang ng karatula. Pwede pa kayo magnakaw. Sino pang mayroong gamit yan? Pahiram po ako mga kapatid. So, ayun. Thank you po. Ay, glory to God. Morning po, nanay. Yan. Ayun. Ito si Donya. Dahil binigay niyo na po sa akin yan, walang sisiya na. Akin na yan. Ito bang lahat ng ito mga kapatid? Akin? Hindi. Pero bakit napunta sa akin? May nagbigay. Tama? Sino muna nagbigay? Sister Elgin. Babalik ko sa iyo, Sister Elgin. Kasi pag dadalhin ko sa amin, hindi na kayo magkakausap ni Sister. Ibigay ko po yung payong. Nay, thank you po. Kay Sister Jera. Yeah. Sister Sonny, thank you po.
Bakit ko binalik? Dahil hindi sa akin. Ang tanong, nawalan ba ako? Ito ang tanong mga kapatid. Kapag kayo ay nagbibigay ng ikapo, nawalan ba tayo? Nakuha niyo yung illustration? Bakit ko binalik? Kasi hindi sa akin. Yung pagpapala na binibigay ng Diyos sa atin, hindi sa atin. Ang hinihingi ng Diyos, yung bahagi lang, hindi natin binibigay sa Kanya. Binabalik lang natin yung katapatan. Ang totoo mga kapatid, sa pagbibigay natin, hindi po tayo nawawalan. Binabalik lang natin sa Diyos. Thank you po sa maraming bagya. Binibigay na po yata ito ni Sister Connie. At yan po ay pwede nyo ng pangulog sa internet. Sister Connie, thank you po. Dito lang po muna ito. Ayan. Nakuha niyo yung punto mga kapatid. Ibig sabihin, kapag tayo po ay nagbibigay, hindi po tayo nawawalan. Binabalik lamang natin sa Panginoong Diyos. Tama? Leviticus chapter 27 verse 30, ang ikapo ng lahat ng ani sa lupa, maging butil o bunga ng punong kahoy, ay para sa Panginoon, at ito ay banal sa harapan ng Diyos. Every time pala na tayo nagbibigay, tuwang-tuwa ang Panginoon mga kapatid, dahil banal pala yan sa harapan ng ating Panginoon. Palagpakan natin ang Diyos. Amen. 1 Chronicles chapter 29 verse 14, sapagkat lahat ng bagay ay mula sa iyo. Sino yung iyo? Ang Diyos. At tinatanggap lamang namin mula sa iyo ang aming inihahandog. Kaya yung bigas natin, yung mga appliances natin, yung pera natin, lahat ng pinanggalingan yan ay ang Diyos na nahahabag at naaawa sa atin. Pinanganak tayo walang pag-aari sa mundo nito. Kaya sabi ni Job, mamamatay din ako at babalik sa Diyos na walang dala. Pero mas maganda, namamatay tayo na nagtapat sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, baliktarin natin ang sitwasyon. Imbis unahin natin ang ating mga pangangailangan, unahin natin yung sinasabi ng Diyos. At magugulat tayo isang araw, magtaka ka na lang mga kapatid. Dahil kayang kumilos ng Diyos na hindi na magpapaalam sa atin. Kaya niyang gumawa ng mga bagay na sinasabi ng Bible. Sabi ng Jeremiah 33:3, pag tumawag lang kayo sa akin, makikita ninyo, gagawa siya ng mga bagay na hindi natin nalalaman. Yan po ang prinsipyo ng Diyos. Malakias chapter 3 verse 10, dalhin ninyo ang buong ikapo sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa akin. Ang tanong, kumakain ba ang bahay? Di ba hindi kumakain ang bahay? Sino yung kumakain? Yung nakatira doon sa loob ng bahay. Yung nakatira sa loob ng templo. Kaya po sa Levitical priesthood, amen, dahil 12 sila magkakapatid, yung isa lang ang pinili na mag-alaga ng templo. Yung 11 mga kapatid, walang palya yun sa pagbibigay. Pero bakit may mga priesthood na namamatay? Dahil inaabuso nila yung binibigay para sa templo ng Diyos. Amen. Tama? Amen. Pag nagbibigay po kayo ng tithes and offering mga kapatid, wala kaming inuwi sa bahay niyan. Wala kaming offering dyan. It's all na kinakain namin na hindi namin binabayaran yung bigas. Yung offering, wala kaming inuwi sa bahay yan. Binabayad natin sa kuryente, binabayad natin sa tubig, pinaghahati-hati yun. Dahil sa reporting natin, yan yung ating dalawang sekretary, si Sister Ellen, saka yung ating assistant, si Sister Ninya. Sila po ang nagkikwinta dyan. Amen? Amen. Hello? Amen. Anong kasunod? Subukin ninyo ako ngayon. Kaya mamaya po, kaya natin subukin ng Diyos. Hindi po natin sa tao yan. Maging ako din mga kapatid. Ginawa na po namin ni Pastora yan. At ginawa na rin ng ibang mga bilyonaryo, mga Pentecostal. Mayroon tayong every general conference, Brother Jess, grabe. Mayroon silang giving tag kalahating milyon.
Kaya, minsan nga, 20 pesos, nahirapan tayo eh. Yun pa kaya, halos 1 milyon? Oh. Mayroon tayong pastor. Nag-tithes ha? Hindi 1 milyon, kundi 1.8 milyon. Pastor, pag sa 10 piso, sa totoo lang mga kapatid, pag piso, napakadaling ibigay. 100 napakadaling ibigay. Paano pa kaya pag 100,000? Na yung sa atin pong mga engineer dito, sa atin pong mga teachers, mga doktor, ma'am, subukan niyo po. Hindi ba Laska family, mga kapatid? Hindi ko po tinataas yung Laska family. Ilan ang anak ni Sister Tess na hindi nagsisimba dito? Pero hindi sila pumapalya sa tithes. Amen. Hindi pa yan nagsisimba dito ha? Bakit nila ginagawa yun? Dahil subok na nila ang kapangyarihan ng Diyos. So pag tayo nagbibigay, ang lessons po na dapat nating matutunan sa umagang ito. Kaya tayo nagbibigay ng ikapo dahil pinaalalahanan lamang tayo ng Panginoon na lahat ng mayroon tayo ay galing sa Diyos. Amen. Amen? Sabi diyan, pag sinubok ninyo ako, sabi ng Panginoon, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga durungawan ng langit at ibubuhos ko ang pagpapala sa inyo hanggang sa wala ng baka susurinder ang bangko. Amen? Amen. Hindi si pastor ang kayang magbigay ng inyong hinihingi. Ang Diyos, mga kapatid. Dahil kanya-kanya po tayo ng pagtatapat. Dahil pag hindi rin po kami magtatapat, tatanggalan din po kami ng license. At tingnan niyo po ng himala ng Panginoon. Wala tayong sweldo, pero buhay at makapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! Ang pagbibigay ng ikapo ay hindi tungkol sa dami ng pera, kundi sa puso na handang magtiwala sa Diyos. Sabi ng Matthew, saan na naroon ang iyong kayamanan? Naroon din ang iyong puso. Kaya kapag masaya ka, naging kaagapay ka ng Panginoon, pag masaya ka na nagtatapat ka sa Panginoon, every Sunday, ikaw na yung pinakamasayang tao. Dahil masaya yung puso mo. Dahil alam mo na nalulugod sa iyo ang Diyos. Nalulugod sa atin ang ating pong Panginoon. Praise God. Sino gusto ng blessings? Taas ang kamay. Sino gusto pagpalain? Taas ang kamay, mga kapatid. Amen. Bunot. Wow! Yan, Sister Maria. Isa-isa lang, Sister Jera. Si Sister Yana. Kaya lang ba? Sige. Okay, buksan mo, Sister Maria. Ano nakasulat? Boulevard Family. Boulevard Family. Brother Jess, dito po kayo. Wow! Tayo po kayo, Brother Jess. Bigyan niyo po ng microphone si Brother Jess. Aawit. Ay! Thank you, Lord. Thank you. Brother Jess, pwede ba makahingi kami ng mga kahit 3 minutes kung ano po ang ginawa o nagawa ng Diyos sa buhay ninyo sa inyong pagtatapat? Praise God. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Salamat sa Diyos noong nakarang linggo, mga kapatid, na mayroong gawain sa Tagaytay. Napakabuti ang ating Panginoon. Lalo kung bakit, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sa kabila ng alam naman natin, mga kapatid, na during the time may bagyo noon. Nung time na yun na kami papuntang Tagaytay, parang nagdadalawang isip ako dahil sabi ko, sobrang dilim doon sa Tagaytay, parang zero visibility, pero puri ng ating Panginoon. Sa kabila ng parang nanghihirap ng daanan, pero ang Diyos nating pinaglalingkuran, talagang mayroong kaaway na, kumbaga, parang ayaw tayong patinin dahil sa panahon na yun. Pero sa kabila nun, mga kapatid, dahil na patuloy kaming pumunta doon ng mga tatay,
doon pala yung pagpapala ng ating Panginoon at puspos, liglig at umangapaw na pagdating doon na yung kaligayahan na walang kapantay at walang pera na makatumbas doon, Pastor. Praise God. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Praise God. So pag nagtatapat, may proteksyon. At pagdating sa gawain ng Panginoon, hindi ka lang bubusugin ng pagkain, kundi makalangit na pagpapala. Amen. Sister Gerald, sino pangalan niyo nabunot ninyo? Wala ko lang kami. Ay, hindi ba kayo nakabunot? Wala na tangay? Ay, ito. Wala ka pala na tangay. Ayan na. Ayan. Oh, ayan na. Yung pangalan na nila ako. Pangalan na nila ako. Praise the Lord. Fernandez sisters. Sister Connie. Ano po ang ginawa ng Diyos sa buhay ninyo na nagdahil po sa inyong katapanan? Ano po ang mga na-experience na naranasan po ninyo? Bigyan niyo po ng microphone, sister. Microphone po kayo. Nung kayo po ay nagtapat sa ating pong Panginoon, ano pong pabor ang inyong pong natanggap mula sa Diyos? Praise the Lord, everyone. Siguro ang dami, pero ito lang masasabi ko na ang pagpapala ng Panginoon ay talagang nadala ko si Bel. Nung nakasama ko si Bel, matagal ng panahon. Hindi ko siya, ibig ko sabihin, yun talagang pagpapala na hindi ko inaasahan sa buong buhay ko. Kasi talagang si Bel ay mahirap siyang dalhin noon, nung nakasama ko siya. Nung bandang huli, hindi ko namalayan, ay siya na lang pusang nagsabi na sasama siya. Pero nung kasama ko na siya, nagsa-church na siya, itong ano ko sa inyo, nagtatiles na siya. Nung nagtatiles na siya, pero hindi ko sa bahay, hindi ko siya talaga nililihans ko lang siya, pinag-break ko siya. Pero yung isi-share ko siya ng Bible, hindi ko siya nasi-share. So, nung bandang huli, nasama ko na siya, nagulat na lang ako na natuto na siya mag-tithes and then diri-diritso na yung kanyang pag-Bible study. Hanggang sa umuwi kami, hanggang sa nag-forgood kami, natapos niya at niligyan siya ng diploma at nakagraduate na siya. Kaya nga sabi nga namin, kahit hindi kami nakagraduate ng college, at least mayroon kaming toga at naka-uniform din kami. So yun ang pinagpapala talaga ng Panginoon na pinagkaloob niya sa akin na nakasama ko si Bel sa buong buhay ko. Amen. Palagpakan po natin ang Panginoon. Yung mga po yun ang pagtatapat. Praise the Lord. Ito si Engineer. Pabunutin natin si Engineer. Yeah, thank you, sir. Pwede po kinasa na lang. Ikaw din? Ano yun? Ikaw ngayon ang tayo. Praise God. Dito ka na. Praise the Lord. Nagulat. Nagulat ka, brother ko? Talagang para sa iya. Yan. Anong masasabi mo ngayon? Napatotoo, nung nagtapat ka sa ating Panginoon sa pag-iikapo, anong blessings, anong... Praise the Lord, everyone. Sobrang daming blessings na natanggap ko mula sa ating Panginoon. And totoo yung sinabi ng pastor na and glory to God, mga kapatid. Bata pa lang kami, elementary or basta mga grade 1, ganun. Tinuturoan na kami mag-text ng magulang namin na mama. Mga grade 5, grade 6 pa lang. And ang mga natanggap kong blessings is yung nasa Panginoon ako na natili, mga kapatid. Over yung buong buhay ko, mga kapatid. Though minsan nadadapa, pero andun pa rin yung pagpapala ng Panginoon na nandoon ako sa presensya niya. And ayun yung pinaka-greatest thing, greatest gift na natanggap ko sa ating Panginoon. And I encourage you all, mga kapatid, na continue giving on tithes. Kahit ano magkano man yung binibigay natin, maliit man yan, as long as it's biblically standards, mga kapatid. And nasa puso natin, mga kapatid. Praise the Lord. Okay, thank you, sir. Maging engineer. So, Sir Tom. Okay. Si Ma'am Ada. Pabunutin natin to. Baka hindi maubos na kapatid. Kapusin tayo ng oras.
sa next Sunday. Oh, Vivas family. Yan. Yan. Praise the Lord. Anong sa pagtatapat? Amen. Three minutes. Praise God, hallelujah. Alam mga kapatid, natuto akong mag-tights noon. Nasa Japan po ako. Eh di malaki po yung sahod namin noon. Mahirap po i-tights po yun kasi lalo na baguhan po ako. Doon ko na-encounter ang Panginoon. O, sahod ako ng 20 na lapad. Amen. Magkano po yun? Maabot yun ng 98,000 po. Malinis na po yun. Magbibigay, eh di 20, eh di may 2, dalawang lapad. Magkano yun sa peso? Amen. Noong una mahirap, totoo lang mahirap. Pero once na naunawaan mo ang salita ng Diyos, hindi na. Parang sabi mo pa nga na, parang kulang pa to sa kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Alam mo nga kapatid, praise God, hindi man ibig sabihin na nagtataste ka, hindi ka na naranas ng mga pagsubok. Amen. Amen. Nandun yung test of faith and test of obedience. Mga kapatid, kung hindi kami naging tapat sa Panginoon, siguro wala kami dito. Amen. Grabe mga kapatid, pumunta kami rito sa Cavite, wala kaming bahay. Pero praise God, naka 1 month na po kami. Praise God. Kaya nga po nung nagbayad si Brother Edwin ng tubig, first bill, tuwa siya. Oh, praise God, nakapangalan na sa akin. Amen. Grabe no. Ganon. Kaya patuloy tayo maging tapat, mga kapatid, dahil walang naglingkod sa Diyos na binigo niya. Praise God. Praise the Lord. So dalawa na lang mga kapatid. Para dahil yung time natin, dalawa na lang ang bubunutin. Siguro sa sunod na linggo yung iba. Brother Joe? Sino kaya yan? Brother Sherwin. Ayun. Ayun. Praise the Lord. Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Simulan ko siguro mga kapatid nung estudyante pa ako kasi noon pa man gusto ko talagang mapagtapos. Praise the Lord. Sa simula mga kapatid, yung Panginoon naging tapat sa akin pero ako hindi ako naging tapat sa Kanya. Amen. Ngayon lang ako nagtatapat mga kapatid nung dito na ako nakarating sa Cavite. 2 years na akong nag-tights. Praise the Lord. Hallelujah. Tinandaan ko talaga yan. Kasi noon hindi talaga ako nag-tights. Napakasama ko talaga mga kapatid. At ito mga kapatid, ang hiling mo sa Kanya, Lord, gusto ko makapagtapos ng pag-aaral. Gusto kong tagapaghatid ng mga balita. Praise the Lord. At saka may dinagdag pa ako doon. Lord, gusto kong maghatid ng mabuting balita. Amen. Praise the Lord. Nakapagtrabaho nga ako mga kapatid pagkatapos ko mag-college. Naging broadcaster ako ng isang radio station sa school namin. Medyo masakit para sa akin mga kapatid na tinanggal ako doon. Pero yun yung paraan ng Panginoon mga kapatid. Kasi dati, after trabaho, iba yung Friday night sa Saturday night na session na gala at saka inuman. Pero ngayon mga kapatid, di ko akalain mga kapatid na dito ako dinala ng Panginoon mga kapatid. Praise the Lord. Nawalan man ako ng trabaho, praise the Lord, hallelujah. Pero ang trabaho na binigay ng Panginoon sa akin mga kapatid, yung trabaho hindi hadlang sa akin pananampalataya. Yun mga kapatid, ang Panginoon naging tapat para sa atin. Sa simula, kahit tayo hindi naging tapat sa Kanya. Ngayon mga kapatid, ang ating pagtatapat, ibalik natin sa Kanya. Amen. Hallelujah. Yun ang kabutihan ng Panginoon. Kaya hindi na ako magtaka mga kapatid, bakit ako dito nakarating. Kasi dito ako gagamitin ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi man ako naging tagapaghatid balita sa labas. Panalangin ko at hiling ko na sana'y gamitin ako ng Panginoon maghatid ng mabuting balita. Amen. Praise the Lord. Panginoon. Thank you, Brother Sherwin. So, dati po siyang DJ, radio broadcaster. Ngayon po ay loobin ng Panginoon. By next year, mangangaral na sila sa krusada. Thank you. Sister Merly Wigan. Yun, palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Saan si Sister Merly? Yun. Okay. Hindi namin maunawaan yung kwentuhan niya doon sa video. Masaya kayo. Okay.
kapatid ko eh. Kahit nung hindi pa kami, matagal kaming backslider actually. Siya UPC, ako ay Methodist. Kahit na hindi pa rin kami nag-church, alam niyo mga kapatid, ang Diyos, pag dumarating sa punto na sinasabi ko sa Kanya, ito na lang natitira sa sahod natin. Pero meron at meron na darating eh. Amen. Meron at meron hanggang sa nangyari yung aksidente sa amin. Doon parang mas nagtanong pa ako sa Kanya. Sabi ko, ba't sa atin nangyari to? Sabi ko pa. Tapos, grabing financial kasi ang pinagdaanan namin nung kailangan niya sa operasyon. Ganon. Pero, alam niyo sa pagtatapat ninyo eh, may ginagamit kasi ang Diyos. Amen. Na tao, talaga, may mga tao, yung wala ka eh. Alam mo talaga sa sarili mo, wala ka mapoprovide, wala talaga. Pero, pag yung pagdarasal mo talaga sa Kanya, grabe, meron siyang mga ginagamit na mga tao. Doon ako nagpapasalamat kasi napunta ako sa isang trabaho na hindi sila mga Pinoy, mga Frances, pero nung nagkaroon ako ng problema, financially, tumulong sila. Yung boss ko, tumulong siya. And, pinayagan nila akong mag-work from home for 2 weeks. Then, hinayaan din nila ako ulit na makabalik sa trabaho. Akala ko noon, hindi na ako makakabalik after nung nangyari. Pero sila, kinontak nila ako na are you available to work again with us? Ganun. Nakabalik po ako mga kapatid. Nung nakabalik ako, mas binigyan pa ako na, kasi sinasabi ko sa Diyos, ito na lang ba? Pero binigay niya sa akin yung posisyon na, yung ino-offer sa akin, grabe talaga yung Diyos din. Nung nalipat kami dito sa Cavite, nang kabuo kami ng bahay, sabi ko kay Brother Jovides, panibagong simbahan na naman. Panibagong, saan kaya tayo magsisimba ng ganon? Pero sa kabutihan ng Diyos, sabi din ni Brother John, may nakita akong simbahan kung saan mas mapapalapit pa tayo. And glory to God, mas malapit na kami. Kasi sa Pasay, bumigay talaga kami bilang malayo para lang makapagsamba. And ang isa pa, nababahagi na namin sa pamilya namin paunti-unti. Kasi ako din, dati pag nakakaramdam ako ng kung ano-anong sa isip ko, hindi naman nawawala yung bilang tao sa atin. Pag sinasabihan na ako ng mga kapatid ko na ganito, ganyan, ganyan, ang lagi ko na lang, at masasabi ko na lang, ipagdasal natin sa Diyos. Sa Diyos tayo kumapit. Ganun na, wala nang worries eh. Pag talagang sa Diyos na kumapit. Praise the Lord. Thank you, Sister Mary. Praise God. Isa na lang. Isang-isa na lang. Haba naman yung ating time. Okay. Kaya Sister Mary, ang sasakyan din nila ay ginagamit yung pagsundo kay Sister Eva. Oh, Sister Eva. Ayan. Ikaw na yung pinakalas, Sister Eva. Praise God. Nasa barko yung kanya. Sa linggo na lang itong natira mga kapatid sa iba. Walang sabihin ko. Ayun nga mga kapatid. About ba ito sa pagbibigay? Masayahin na lang Sister Eva mga kapatid. Ito po lang, papasalamat din ako sa Panginoon. Dahil sa kanyang kabutihan mga kapatid sa buhay namin ng mag-asawa. Totoo talaga yung minsan, aminado ako, natatamaan ako sa pagbibigay. Pero ang Panginoon talaga kahit minsan, ano tayo sa pagbibigay, pero ang kabutihan ng Panginoon talaga ay hindi mawawala mga kapatid. Dahil dati, nagsimula din kami ni Eugene nang walang-wala mga kapatid.
Pero ang kabutihan ng Panginoon, masasabi ko na higit pa dun mga kapatid, dahil dati ay ang trabaho ni Eugene lang mga kapatid ay tagahugas ng plato sa Manila Polo Club. Pero lagi ko yung pinagdasal sa Panginoon na, Lord, sana umangat man lang ang trabaho ni Eugene. Ayun nga mga kapatid. Pero backslider ako mga kapatid ng 7 years, hindi ako nagsisimba. Mahabang panahon hindi ako nagsimba yung mga kapatid. Pero nung bumalik ako sa Panginoon mga kapatid, sabi ng ni Eugene, ang tawagan namin, bumalik ka na magsimba. Ayun mga kapatid, nung bumalik ako magsimba doon sa sukat, isang buwan ako bumalik, ayun, na-promote si Eugene bilang kusinero sa Vikings. Yun nga, mula nagsimba na ako mga kapatid, ang pagpapala ng Panginoon ay dumating sa amin. Nagiging kusinero na si Eugene. Ayun mga kapatid, dumating din yung pandemic. Sabi ko, ano ba yan? Dumating din yung pandemic mga kapatid, ano ba yan? Nagsasara yung trabaho ng asawa ko. Pero hindi din kami nawala ng pag-asa mga kapatid. Nag-negosyo kami ng maki. Ayun, may mga bumibili. Yung tinira namin bahay mga kapatid, inuulan, ayaw, tumutulo, ayaw yung ipaayos ng may-ari. Kaya ang ginawa namin, maglipat kami sa ginawa namin bahay. Nakahanda para sa aming Panginoon. Kaya sa kabutiang palad mga kapatid, nakaranas din kami ng kahirapan dito. Umaabot na punto na ang allowance nagiging 20 na lang sa linggo. Grabe yung distress ko mga kapatid, sabi ko sa kapatid ko. Ayun, maraming beses ako nag-desisyon kung ano ba talaga ang plano ng Panginoon sa aming mag-asawa, kung bitawan namin ang bahay na yan. Kasi ang mahal ang mahal ng bahay para sa amin. Sa tawag ng nawala yung Vikings. Kasi dati magaan sa amin nung sa Vikings pa si Eugene. Pero mga kapatid, hindi kami nawala ng pag-asa. Lagi kami nagdarasal sa Panginoon na, Lord, ano ba talaga, Lord, ang gusto namin? Kung bibitawan ba namin ang bahay na to, o bumalik na lang kami sa Vikings para doon na lang kami manirahan sa Paranaque para babalik yung asawa ko doon. Pero mga kapatid, hindi namin binitawan yan kasi sayang pinaglaban namin yan sa tolpo. Mabuti ang Panginoon mga kapatid sa buhay namin mag-asawa. Ayun lang mga kapatid, nag-desisyon ako na magbarko na lang si Eugene. Ngayon binigay ng Panginoon na kahit sa kabila ng hindi ako minsan sa pagbibigay. Pero ang Panginoon mga kapatid ang ginagawa, napakabuti ng Panginoon. Kahit tayo hindi naging tapat, pero ang Panginoon tapat talaga mga kapatid. Binigyan si Eugene ng trabaho na kusinero agad siya sa barko. Kaya mabuti ang Panginoon mga kapatid sa buhay namin. Minsan hindi tayo ganun katapat sa Panginoon, pero ang katapatan ng Panginoon masasabi ko ay mabuti talaga mga kapatid. Pag namin nagbibigay sa amin, ay talagang kapatid subra-subra kayo mga kapatid. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Tayo.